Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po ay muli na namang magbubulay, mag-aaral ng mga salita po ng Diyos na siyang patuloy na magbibigay po sa atin ng kalakasan, kasiglahan, kagalingan, katatagan, kaganapan, kaligtasan, at katagumpayan ng ating pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. At nawa po kayong lahat, mga magulang, mga kapatid, ay nasa mabuti pong kalagayan habang nanonood, nakakapanood at nakikinig ng programang ito sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. So ngayon po ay unang araw sa buwan ng Disyembre. Talaga pong malamig na ang panahon, malamig ang simoy ng hangin. Hallelujah. Kaya tayo po ay magkakaroon ng serye tungkol sa ipinagdiriwang natin sa buwan na ito, sa tulong po at biyaya po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Ngunit bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin sumandali. Patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. We honor you, Father. We honor you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. Truly, you're the King of Kings, the Lord of Lords, the makers of heaven and earth, the sea, and everything in them, who remains faithful forever. Kaya sa pangalan ni Jesus, patuloy ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan ka po namin sa aming buhay. Ikaw po ang Diyos na tapat, Diyos na makapangyarihan sa lahat. At anumang pagkukulang po namin, pagkakamali at pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po kami. Ikaw po may sabi, sino mang nananalig, hindi mabibigo. Sino mang lumalapit sa iyo, hindi mo itataboy. Kaya sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran, kaligtasan, sa mga biyaya at pagpapala na natatanggap po namin sa araw-araw na aming buhay. Ganon din po sa patuloy na pagkilos mo at paggawa mo sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. At kami po'y samahan mo, O Diyos, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin na pagkalooban mo po kami ng karunungan, ng kaalaman, na magmumulat manggagaling sa iyo, upang ang kapurihan mo, kalwalatian mo lamang ang siyang mahayag sa aming pong kalagitnaan. At nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot sa aming mga dasal at panalangin. To God be all the glory, in Jesus' mighty and powerful name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. So, minsan pa, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Diyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito. Ganon din po. Welcome, mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, mga kaibigan, mga kakumpare, kakumare, at kayo pong lahat ng mga kasambahay sa pananampalataya na lagi pong sumusuporta at nanonood po sa programang ito. Sumayin niyo po ang walang hanggang biyaya ng Diyos
sa pangalan ni Jesus. Kagabi po ay natulog ako ng maaga eh. Gaano ba kaaga ang tulog mo, brother, pastor? Alas 10 ng gabi, natulog na ako. Maaga na yun sa akin eh. Purihin ng Panginoon. Kasi late po ako matulog eh. So, alas 10 ng gabi, ako po ay nakapagpahinga. Ayan, purihin ng Panginoon na ganong kaaga na para po sa akin. Nagising po ako ng 1:50 ng madaling araw. At hindi na po ako masyadong nakatulog. Kaya gumawa po ako ng topic patungkol po sa ating talakayan sa okasyon o panahon na sineselebrate po ng napakaraming tao, Christian man o hindi. Hallelujah! At ito po ay pinamagatan nating Christmas Story Part 1. Christmas Story Part 1. At ang tema po ng ating talakayan ay Christ our Passover. Christ our Passover. Si Kristo bilang kordero ng ating Paskwa. Si Kristo bilang kordero ng ating Paskwa. So ginawa ko po ito, nagsimula akong gawin ito 1:50 ng madaling araw. Natapos po ako mga 4:40 ng madaling araw. Alas 4:40 nung matapos ko po itong subject matter na ito. So, inabot po ako ng kulang na 3 oras. Tapos, pagkatapos ko itong gawin ay umidlip po ako sa mandali. At nagising po ako ng mga 6:20. Hindi na po ako natulog. Purihin ng Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, napakaganda po nitong mga serye na ating pong tatalakayin, mga magulang, mga kapatid. Ang Diyos po ay nagbibigay po parate ng fresh revelation sa mga taong nananalig at nananampalataya sa kanyang mga salita. Marahil ang iba sa inyo ay narinig na ang talatang ito, pero gaya nga po na aking sinabi, ang Diyos po ay nagbibigay ng mga panibagong kapahayagan sa kanyang mga lingkod. Nagtuturo siya ng mga panibagong kapahayagan, inspired by the Holy Spirit, at nagbibigay siya ng illumina o illumination o kaliwanagan sa ating pong mga buhay sa pangalan ni Jesus. Kaya talagang napaka buti ng Diyos pamagitan po ng mensaheng ito. Kunin po ninyo mga magulang, mga kapatid, ang inyong mga Bible, gadgets na meron pong laman ng salita po ng Diyos, notebook, notepads, at pakisulat po ninyo itong subject matter na ito o God's idea na ito. Again, ang title po natin, Christmas Story Part 1. At ang magiging tema po natin o talakayan, Christ our Passover. Si Kristo bilang kordero ng ating Paskwa. So ating pong basahin. Unang Korinto 5:7 at meron po akong post sa aking FB account tungkol dito sa 1 Corinthians 5:7 na ito. Pagkatapos kong gawin ang subject matter na ito o God's idea na ito, kaninang madaling araw, kaalin sabay po niya, nag-post din po ako sa aking FB account ng tungkol po sa talatang ito sa pangalan ni Jesus. So ating pong basahin, ganito po ang ating mababasa, 1 Corinthians 5:7, Unang Korinto 5:7, alisin ninyo
ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa, ang kordero ng ating Pasko, sa madalit sabi, ay naihain na sa makatwid bagay si Kristo. Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lamp, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. My brothers and sisters in Christ, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! At nais ko pong sabihin ito sa panimula ng aking pangangaral at pagtuturo. Hindi po mahalaga yung date ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ito man po ay December 25 o hindi. Ang mahalaga po ay ipinanganak siya. Kasi hindi naman talaga siya ipinanganak ng December 25. Kasi po pag December 25 sa Israel po, o rather pag buwan ng December sa Israel po ay winter. Masyado pong malamig. Makapal po ang snow. So, tignan natin yung eksena sa first family ng ipinanganak si Jesus sa Luke chapter 2, verses 1 to 8. Mababasa po natin dyan sa Luke chapter 2, verses 1 to 8, kung bakit ko po nasabing pagbuwan po ng December ay winter o makapal po ang snow sa Israel. Kaya napaka-imposible po na si Jesus ay ipinanganak sa buwan ng December. Pero gaya po ng sinabi ko sa inyo, hindi po yan ang mahalaga eh. Ang mahalaga ay ipinanganak po siya. Merong isang bata na ipinanganak sa katauhan po ng ating Panginoong Hesukristo ng mga panahong iyon. O, tignan po natin itong Luke chapter 2, verses 1 to 8, bago po ako pumalaot at bago ko ipaliwanag itong mabuting balita na ating binasa sa 1 Corinthians 5:7, para lang po ma-establish ko sa inyo itong aking binabanggit kanina. Okay? Luke chapter 2, verses 1 to 8. Luke chapter 2, verses 1 to 8. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. Mga magulang, mga kapatid, meron pong ginaganap na census. Magpapatala po ang mga tao na mga panahon na yon. Kung December pinanganak si Jesus, wala pong lalabas para magpa-census o para magpatala. Bakit po? Sobrang lamig eh. Sino ang maglalakad ng mga tao para magpatala? Gayong napakalamig sa buwan ng Disyembre sa bayang Israel. Sino ang maglalakas loob na maglalakad sa snow? Wala pa naman pong gaanong sasakyan ng mga panahon na yon. Naintindihan po ninyo mga magulang, mga kapatid? Verse 2. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsiparoon ng lahat upang sila'y mangagtala. Kita nyo, naglabasan po yung mga tao.
Naglabasan ng maraming tao lahat po sila ay nagpatala. Kung buwan ng December, makapal ang snow, paano po maglalabasan ng mga tao? Naintindihan po ba ninyo, mga magulang, mga kapatid? Bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David. Verse 5, upang patala, pati po si Joseph the worker, na foster father ni Jesus, sila po nagpatala rin Sabi po rito, upang patala siya, pati si Maria, sila pong mag-asawa, na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. Buntis pa ho si Mary noong mga panahon na yon, nagdadalang tao, mantakin nyo, kung magpapatala si Mary, bagamat kasama niya si Joseph, mahihirapan po siya maglakad. Wala naman pong sasakyan Kaya ko po sinasabing hindi naman talaga buwan ng December ipinanganak si Jesus. Nagkakaintindihan po ba tayo rito, mga magulang, mga kapatid? Malayo ang lakbayin para magpatala itong mag-asawang ito. Nagdadalang tao si Maria. Sino ang maglalakas loob? Nalalabas ng bahay, maglalakad, maglalakbay po ng malayo. Di ba, mga magulang, mga kapatid? Ituloy po natin. Verse 6, at nangyari samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. Ayan na manganganak na Pambira. Manganganak na, purihin ng Panginoon. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Wala na hong tumatanggap ng mga, sabihin po natin halimbawa, mga lying in. Kumbaga sa panahon natin ngayon, wala pa hong mga hotel na purihin ng Panginoon. Natatanggap po sa kanila kasi naglabasan po yung maraming tao eto pa, sa verse 8. At may mga pastor ng tupa sa lupain din yaon na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Yung nagpapastor po ng tupa, yung mga tupa, nasa labas po silang lahat. Sino po magpapastor ng tupa na sobrang lamig, makapalang snow? Lalabas po ba yung mga tupa sa parang kasama yung pastor nila para alagaan at pastulan ng mga tupang ito? Hindi po. Walang maglalakas ng loob na magpastol ng tupa gayong napakalamig. Kaya yan po ay sinasabi ko sa inyo na hindi naman talaga December 25 o hindi sa buwan ng Disyembre ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Pero gaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, ang mahalaga po dyan ay hindi po yung date. Ang mahalaga po ay may isang bata at meron talagang Kristo Jesus na ipinanganak para po sa kaligtasan nating lahat, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say Amen? Kaya ngayon,
Nagse-celebrate at magse-celebrate po tayo kasi ang Pilipinas po ang pinakamahabang selebrasyon ng Pasko o ng Paskwa. Passover. Sino ba yung Pasko? Ayon sa 1 Corinthians 5:7 na ating binasa, ang Pasko ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo po mismo. Can you say amen? So narito po ang mga katotohanan na dapat po nating malaman, dapat nating isapuso, dapat nating isaisip, dapat po nating pagnilay-nilayan. Sa wikang Ingles, truths to ponder. Truths to ponder. Para makapenetrate po sa atin si Jesus sa pag-celebrate ng Paskwa. Sa pag-celebrate po ng Pasko. I personally, nagsa-celebrate po ang lingkod na ito ng Pasko. Gaya ng aking ipinapaliwanag na sa inyo. Kayo naman, kung gusto nyo, araw-araw mag-celebrate ng Pasko, wala naman pong ahadlang sa inyo Kung gusto nyo, araw-arawin nating gawin ang selebrasyon ng Pasko, wala pong masama dyan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi mahalaga yung date. Ang mahalaga ay totoo o katotohanang isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? So narito po ang pagpapaliwanag na binasa po natin sa 1 Corinthians 5:7. Word for word, verbatim, ang aking nais gamitin, expository preaching, ang aking nais gamitin po sa inyo, ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi, saan man po kayo naroon habang kayo'y nanonood at nakikinig ng programang ito, sa pangalan ni Jesus. Number 1, para makapenetrate sa atin si Jesus sa pag-celebrate po ng Paskwa o ng Pasko, ang sabi po ni Paul sa mabuting balita na ating binasa, purge out the old leaven. Purge out the old leaven. Alisin ninyo ang lumang lebadura. Ano ba yung lumang lebadura na tinutukoy ni Pablo sa mga taga-Korinto? Ito po yung lumang lebadura ng mga Pariseo, Saduceo, Iskriba, at ni Herodes. It is the old leaven of hypocrisy, spiritual pride, and self-righteousness. Yan ang gustong ipaalis ni Pablo sa mga nakikinig sa kanya, sa mga taga-Korinto. Ano raw yon? Yung lebadura ng mga Pariseo, Eskriba, Saduceo, at ni Herodes, na ito po'y patungkol sa kanilang pagiging ipokrito at sobrang taas ng kanilang pride o kayabangan o kapalaluan sa buhay o kataasan ng loob. Tapos, ang tingin nila sa mga sarili nila, sila lang ang matuwid. O self-righteous. Yan, iko-correct ko lang po. Hindi po self-righteousness, self-righteous. Pagiging self-righteous na animo, sila lang ang matuwid. Yan po yung doktrina. Yan po yung aral na gustong ituro ni Pablo sa mga taga-Korinto at sa ating lahat, na pinapaalis niya, pinapatanggal niya itong mga lumang lebadura na ito, na kumakatawan at humahalaw sa masamang pag-uugali ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, Eskriba, at ni Herodes. It was the doctrine or teaching of the Pharisees, scribes, Sadducees,
and Herod. Naintindihan po ba ninyo, mga magulang, mga kapatid, paano makakapenetrate si Jesus sa atin sa panahon ng Paskwa o sa panahon ng Pasko o sa selebrasyon ng Pasko kung dala-dala natin itong lumang libadura na ito na gaya nitong mga Pariseo, itong mga Saduseo, itong mga eskriba at ni Herodes na punong-puno ng kaipokrituhan sa buhay, kataasan ng loob, na sila, ang tingin nila sa kanilang sarili ay sila lamang ang matuwid. Palagay ko, hindi maganda mag-celebrate ng Pasko pag ganyan ang ugali ng isang tao. Naintindihan po ba natin, mga magulang, mga kapatid? Kaya merong suhestyon, merong payo si Paul. Saan ko nakuha itong mga sinasabi kong ito na aking binabanggit sa inyo? Sa Matthew 16, verses 11 to 12. Narito po ang mga supporting verses natin. Matthew 16, verses 11 to 12. Ang sabi po ay ganito. Makinig po kayo mabuti, mga magulang, mga kapatid. Ano't hindi ninyo napag-uunawa na hindi ang sinabi ko sa inyo ay tungkol sa tinapay. Datapwat kayo'y mangag-ingat sa libadura ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. Nang magkagayoy kanilang natalastas na sa kanila'y hindi pinag-utos na sila'y magsipag-ingat sa libadura ng tinapay, kundi sa mga aral. Ayan po, doctrine, teaching. Kaninong doctrine? Kaninong teaching? Sabi po rito sa wikang Tagalog, kundi sa mga aral ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. Punong-puno ng pride. Ay, alisin po natin ang pride sa Kapaskuhan ito. Purihin ng Panginoon. Alisin natin ang kataasan ng loob sa Kapaskuhan ito. Ang kailangan po natin ay kind-hearted, tender-hearted, forgiving one another. Yan po ang gustong ipairal sa atin ng Diyos. Hindi lamang sa Kapaskuhan ito, hindi lamang sa panahong ito, hindi lamang po sa pagsa-celebrate dahil buwan ng Disyembre, kung hindi sa araw-araw po ng ating buhay, mga magulang, mga kapatid. Huwag tayong gumaya dito sa mga Pariseo, sa mga Saduseo, sa mga Skriba, at maging kay Herodes. Ephesians chapter 4, 31 to 32. Ano ang gusto ng Diyos sa atin? Ano ang gusto ng Panginoong Jesucristo sa atin? Paano dapat natin i-celebrate ang Paskwa o ang Pasko? Bigyan pa natin ng supporting verse para hindi tayo matulad dito sa aral, dito sa doctrine o doktrina ng mga characters na aking binabanggit sa inyo. Ephesians chapter 4. Kaya sabi ko kanina sa Panginoon, habang nagpipray ako, Lord, mabigat ang aral na ito. Unang salbo ng buwan ng Disyembre. Napakabigat ng aral na ito, Panginoon. Siyempre, inner voice. Sabi ni Jesus, yan ang ipapangaral mo, yan ang tuturo mo. Kaya biro niyo yan. Ito ang unang-unang teaching natin sa month ng December. Naintindihan po ba ninyo, mga magulang, mga kapatid? Ganito ang ating dapat gawin. Efeso 4:31 hanggang 32 para mas magandang celebration ng Pasko. Hindi nyo ba nakita yung suot kong damit? Ayan John 3:16 ang nakalagay diyan. Niloob pa ni Lord, ito ang isuot ko. Pag-ibig ng Diyos, biyaya, kagandahang loob ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos, ang ating ipapairal sa ating kapwa para mas magandang selebrasyon ng Pasko.
Di ba mga magulang, mga kapatid? Amen. Ephesians 4:31-32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mang-aalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa. Magmagandang loob kayo sa isa't isa. Be ye kind one to another. Hallelujah. Mga mahabagin, tender-hearted, na magpatawaran kayo sa isa't isa, forgiving one another, gaya naman ng pagpapatawad ng Diyos kay Kristo. Hallelujah. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Yan ang tunay na Pasko. Yan ang tunay na Paskwa. Ganyan natin dapat i-celebrate ang Pasko, mga magulang, mga kapatid. Medyo sumide view ako ng upo. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Para maiba naman ang anggulo. Okay, mga magulang, mga kapatid, arinig po ba ninyo? Ang mabuting balitang ito, ganito natin dapat bigyan ng kaukulang selebrasyon. Ang patungkol sa Paskwa, na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo mismo. Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Para mas lalo pa nating ma-establish itong sinasabi ko sa inyong doctrine or teaching of the Pharisees, Sadducees, Scribes, at ni Herod. Ano sabi sa Matthew 23, verse 27? Sundan nyo ako, mga magulang, mga kapatid, ha? Matthew 23:27. Ang sabi po ay ganito. Hallelujah. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo. Kanina do sa isang talata na ating binasa, Pharisees and Sadducees. Ngayon naman dito, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hypocrisy, spiritual pride, self-righteous or being self-righteous. Ito ang karakter ng mga pariseo, eskriba, Saduceo at ni Herodes. Sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginayakan ang mga libingan ng mga matuwid. Kita nyo? Woe to you, sabi ni Jesus sa kanila. Pinagsabihan sila ni Lord na masyado silang hipokrito. Sa pagsunod nila sa Diyos, akala nila sila ang matuwid, akala nila sila ang mabuti, akala nila, sila ang talagang kilalang kilala ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo na mabuti, pero hindi pala. Kita nyo, nire-rebuke sila ni Jesus dito. Pag tinuloy nyo yung pagbasa mula Matthew 23 verses 1 to 39, masyadong mahaba. Lahat yan, rebuke ang inaabot nila kay Jesus. Pinagsasabihan itong mga pariseo na ito, itong mga eskriba na ito, na dala-dala nila itong sinasabi ko sa inyong old unleavened, lumang libadura. Kaya ngayong Pasko, ngayong Paskwa, mga magulang, mga kapatid, isahog natin si Jesus, isama natin si Lord, sa pag-celebrate. Matuto tayong magpatawad, matuto tayong magpala sa isa't isa. Simulan natin sa ating family.
pairalin natin yung kagandahang loob ng Diyos na tayo ay, ang gusto pala ng Panginoon, maging mahabagin tayo sa isa't isa sa tulong at biyaya po ng ating buhay ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Narito pa, another old unleaven of the Pharisees, Sadducees, Scribes, at ni Herod. Ito po yung tinatawag na unbelief. Another old unleaven of the Pharisees, Scribes, Sadducees, at ni Herodes ay walang iba kundi yung kawalan ng paniniwala nila, kawalan ng pananalig nila kay Jesus. Hindi sila naniniwala kay Jesus eh. Hindi nila pinaniniwalaan si Jesus. Kaya nga lumang libadura ang dala-dala nila. Ayaw po ng Diyos yan eh. Oh. Saan natin nakuha yan? Sa Mark chapter 8, 11 to 15. Mark chapter 8, 11 to 15. Purihin ng Panginoon. Ano po sabi rito, mga magulang, mga kapatid? Bakit ko po sinabing hindi sila naniniwala, hindi po sila nananalig kay Jesus? Ito mga characters na ito na aking tinutukoy. Ang sabi po ay ganito, at nagsilabas ang mga Pariseo at nangagpasimulang makipagtalo sa kanya. Biro nyo yung mga Pharisees nakikipagtalo kay Jesus? Oh, nakikipag-away sila kay Jesus. Eh di kawalan niya ng paniniwala sa kanya? Kawalan ng pananalig sa ating Panginoong Kristo? Oh, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit na tinutokso siya. At nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at nagsabi, bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito. At sila'y iniwan niya at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. Yan, nag-cross over tuloy si Jesus. Nag-walk out si Lord sa mga Pariseo, sa sama ng ugali. Inaaway si Jesus. Nakikipagtalo kay Jesus. Di nag-walk out ang ating Panginoong Kristo. Verse 14, at nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay at wala sila kundi isang tinapay sa daong. Verse 15, at ipinagbilin niya sa kanila. Kanino binilin? Sa mga alagad, sa mga tao na nagsabi, tignan ninyo, ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at sa libadura ni Herodes. Ayan, kompleto na. Kompleto na yung apat na characters. Pharisees, Sadducees, Scribes, at ni Herodes. Oh, itong mga taong ito. Masasama ang ugali. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya huwag tayong mag-celebrate ng Pasko na tutularan natin itong mga taong ito, mga magulang, mga kapatid, ha? Ang tularan natin yung halimbawa ng Panginoon. Hindi lang dahil sa ganitong panahon, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto nyo, araw-araw kayo mag-celebrate ng Pasko, wala namang pipigil sa inyo. Ang mahalaga, kasahog natin, kasama natin, kaisa natin ang Panginoon. Siya naman ang dahilan. Kaya merong Pasko, hindi ba? Purihin natin ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Hallelujah. Pangalawa, ano sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto? Sabi po dyan sa 1 Corinthians 5:7, that ye may be a new lamp, as ye are unleavened, upang kayo'y maging bagong limpak, sa tulad na kayo'y walang libadura. Ibig sabihin, wala na yung old unleavened, wala na yung lumang libadura. Ito mga binabanggit ko sa inyo kanina, magiging bagong limpak na, sabi dyan, bagong tao,
bagong buhay. Oh, di ba pagkatapos ng Pasko ay bagong taon? Kaya dapat nababago ang lahat sa atin, di ba? Sa tulong at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Purihin ang Panginoon. In what manner? In what manner? Mga magulang, mga kapatid. Ang binasa natin kanina, 1 Corinthians 5:7. Itutuloy lang natin sa 1 Corinthians 5:8. Itutuloy lang natin sa 1 Corinthians 5:8. Ano sabi rito? Hallelujah. Makinig po kayo mabuti ha. Ang sabi po ay ganito. Kaya nga, ipangiling natin ang pista. Ano ba yung pista? Yung pista ng Pasko. Pista ng Pasko. Dahil kay Jesus. Hindi sa lumang libadura. Hindi sa lumang libadura. Ni sa libadura man ng masamang akala at kasamaan. Narinig ninyo yun? Kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Therefore, let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Ganito rin pala dapat natin i-celebrate ang Pasko o ang Pasko. With the unleavened bread of sincerity and truth. Di ba? Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na may pagtatapat at katotohanan. Sino ba yung unang-unang karakter na tapat sa atin? Di ba ang Diyos? Di ba ang Panginoong Kristo? At sino ba yung katotohanang tinutukoy dito para mag-celebrate tayo ng Pasko? Di ba si Jesus din yan? John 14:6. Di ba salita ng Diyos? John 17:17. Yung Bible ay siyang katotohanan. Si Jesus Christ ay isa ring katotohanan. Ganyan pala dapat natin i-celebrate ang Pasko. Diba? Sister Andrea, Brother Mervin, Ate Doris, Tita Dolores, Sister Lumen, Ate Evelyn, Nanay Emmy. Kayo pong lahat na nanonood sa akin. Ganyan pala dapat natin, Tita R. Ganito pala dapat natin i-celebrate ang Pasko o ang Pasko. Purihin ang Panginoon at kung magkagayon, kahit hindi ka pa humingi, ay talaga naman, dadaluyan tayo mismo ng biyaya ng Diyos sa Paskwang ito. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. At ang pangatlo, na siyang pinakamahalaga sa lahat ng sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 5:7 ay ito. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Ito yung number 3 na ating pagninilay-nilayan. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatwid bagay si Kristo na ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos. In the Old Testament, God instructed that every household of the Israel people to select a year-old male lamb without defect. Sa lumang tipan, ang Diyos inatasan niya ang bawat pamilya o bawat tahanan ng mga Israelita na pumili sila ng 1 taon na lalaki. Hayop po dati ang inaalay. Hayop ang inihahandog. Without defect. Na walang bahid dungis. Saan natin mababasa yan? Sa Exodus chapter 12 verses 5 to 13. At saka sa Leviticus
chapter 22, 18 to 21. Ganon ang ginagawa ng bawat sambahayan ng mga Israelita ng mga panahon na yon sa lumang tipan, ha? Ang iaalay nila, isang hayop, tupa man ito o kambing, na walang anumang depekto, walang bahid dungis, malinis. Malinis. Pag sinabing walang defect, yung hayop na iaalay ay talagang masasabing perpekto, ika nga. Para maging katanggap-tanggap yung hain nila o yung handog nila o yung alay nila. Ulitin ko, ha, kayo na bumasa niyan. Exodus chapter 12 verses 5 to 13. Leviticus 22, 18 to 21. O dito lang tayo sa Leviticus, mas maiksi. Leviticus 22, 18 to 21. Ano po sabi rito, mga magulang, mga kapatid, para ma-establish yung sinabi ko sa inyo at mas maintindihan natin kung bakit ganito ang ating dapat na makita para makapunta tayo dun sa aral ng bagong tipan na siyang ating pinag-aaralan. Kailangan makita muna natin yung lumang ginagawa ng mga Israelita ng mga panahong yaon sa pamagitan nitong binabanggit ko sa inyo sa pangatlong pagninilay. Okay? Leviticus 22, 18 to 21. Ang sabi po ay ganito, mga magulang, mga kapatid. Israel, at sabihin mo sa kanila. Teka muna, hindi ko nabasa yung iba. Salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak at sa lahat ng mga anak ni Israel. At sabihin mo sa kanila, sino man sa sambahayan ni Israel, sino man sa sambahayan ni Israel, o sa mga taga-ibang bayan sa Israel, na maghahandog ng kanyang alay, maging anumang panata nila, o maging anumang kusang handog nila, na kanilang inihahandog sa Panginoon, na pinakahandog na susunugin, verse 19, upang kayo'y tanggapin. Ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan, sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing. Datapwat alinmang may kapintasan ay huwag ninyong ihahandog, sapagkat hindi tatanggapin sa inyo. Verse 21, at sino mang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog na mula sa bakahan o sa kawan, ay kanilang sakdal upang tanggapin. Anumang kapintasan ay huwag magkakaroon. Narinig po ninyo yan, ha? Ngayon, ito po yung paliwanag natin sa bagong tipan. Pagdating po sa New Testament, si Jesus Christ na po ang hain. Siya po yung alay. Siya po yung handog. Yan po ang sabi sa mabuting balita na ating pinag-aaralan sa 1 Corinthians 5:7. Can you say amen? Ngayon, tignan natin, o tignan din po natin ang sabi ng mga lingkod sa bagong tipan kung ano ang pagkakilala nila sa kordero ng ating Paskwa. Ano ba ang pagkakilala nitong mga Bible characters na babanggitin ko sa inyo patungkol sa kordero ng ating Paskwa, o itong pinag-uusapan natin na Passover Lamb? Kaya meron tayong celebration ng Pasko o Paskwa. Sabi sa John chapter 1 verse 29, ito po ay sulat ni John the Beloved, pero ang
magpapatotoo po o ang nagsabi nito ay si John the Baptist. Sa John 1:29, narito po ang description niya sa ating lamb. Hallelujah. O sa kordero. Purihin ang Panginoon. John 1:29. Marahil yung iba sa inyo, kabisado na po itong talatang ito. Ang sabi po ay ganito. Nang kinabukasan, ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bakit? Wala hong depekto si Jesus eh. Di ba mga magulang, mga kapatid? Walang defect si Jesus. Kaya siya ang ginamit ng Diyos para mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung tayo'y pinapatawad ng Diyos o napatawad ng Diyos, di dapat magbigay din tayo ng pagpapatawad sa ating kapwa. Matuto tayong magpatawad sa ating kapwa, mga magulang, mga kapatid. Inuulit ko, yan naman talaga ang tunay na dahilan din ng Pasko. Di ba? Amen? Si Pedro, ano sabi ni Pedro? O ni Saint Peter patungkol dito sa kordero ng Pasko? 1 Peter chapter 1 verse 19. Para makita po ninyo in details, detalyadong sinasabi ko sa inyo, tinuturo ko sa inyo ang kahulugan ng 1 Corinthians 5:7 sa pangalan ni Jesus. Ano sabi ni Peter sa kanyang sulat? 1 Peter 1:19. Open your Bible. Ganito po ang ating mababasa, mga magulang, mga kapatid. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Kaya nga hindi na hayop ang alay, hindi na hayop ang handog, hindi na hayop ang hain, kundi si Jesus Christ na mismo, mga magulang, mga kapatid. He is the one without blemish because His life was completely free from sin. Siya mismo yung nag-iisang walang depekto, walang dungis, walang bahid dungis sapagkat ang kanyang buhay ay kompletong malaya sa kasalanan. Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Saan po natin mababasa yan? Saan natin mababasa yan? Itong sinasabi ko sa inyong, He is the one without blemish because His life was completely free from sin. Sa Hebrew, chapter 4, verse 15. Hebrew chapter 4, verse 15. Hallelujah. Ang sabi po'y ganito, mga magulang, mga kapatid. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan o naranasan lahat ni Jesus Christ ang tukso. Pero hindi siya nagkasala. Hindi man lang siya nagkamali. Kaya talagang siya ang karapat-dapat na alay, siya ang karapat-dapat na hain, siya ang karapat-dapat na handog. Mga magulang, mga kapatid, upang tayong lahat ay tumanggap ng biyaya, ng pagpapala, ng kagandahang loob, ng pag-ibig, ng pagpapatawad, ng kaligtasan
yan po ay ginawa mismo. O yan po ay dahil mismo sa ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah! Can you say Amen? Sa Book of Revelation, ano naman ang sabi ni John the Beloved? Eto, si John the Beloved mismo ang magde-describe sa Kordero ng Paskwa. Revelation chapter 5 verse 6. Revelation chapter 5 verse 6. Ano nakita niyang vision tungkol kay Jesus Christ? Sa talakayan natin, mga magulang, mga kapatid. At ganito po ang ating mababasa. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay. Yun ang nakita ni John the Beloved sa vision. Isang kordero na nakatayo na wari pinatay na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. A lamb as it had been slain. A lamb as it had been slain. Isang kordero na wari ay pinatay. Totoo naman, nangyari ito sa krus ng Kalbaryo. Diba mga magulang, mga kapatid? So, ano po ba ang dulot ng mga bagay na ito na ating pinag-uusapan sa usaping pananampalataya o usaping pangpananampalataya, usaping pangkaligtasan at usaping pangpaskwa? Narito po, Jesus became the only one capable of giving people a way to escape death. Yan yung eternal death at saka spiritual death. And sure faith and hope of eternal life. Si Jesus po ang siyang nag-iisa na may kakayanan na magbigay sa mga tao upang ang mga tao ay makatakas sa kamatayan, eternal death, spiritual death, and sure faith and hope of eternal life, upang kasiguruhang magkaroon ng pananampalataya, ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. 1 Peter chapter 1 verses 20 to 21. Basahin po natin para alam po ninyo kung saan ko kinuha itong aking binanggit. Hallelujah. Unang Pedro, Kabanata 1, talatang 20 hanggang 21. 1 Peter chapter 1 verses 20 to 21. Ang sabi po ay ganito, na nakilala nga ng una, bago'y tinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon. Dahil sa inyo, na sa pamagitan niya, ay nangampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y bumuhay, na maguli sa mga patay, at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian, upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Para hindi naman sayang ang pagkakasuot ko nitong John 3:16. Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him may not perish, but have an everlasting life. Minsan pa, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Yan ang Pasko. Ito ang Pasko. Ito ang Pasko. Purihin ang Panginoon.
Dahil si Jesus Christ yan mismo siya ang hain, siya ang handog, siya ang alay para sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Pag hindi pa ba naman ninyo nakuha itong mensaheng ito, ewan ko na lang. Pero alam ko po, ang Diyos ang magbibigay ng wisdom, ng knowledge, hallelujah, para hindi lang natin maintindihan, hindi lang natin maunawaan, kundi ito ay mai-apply natin, hindi lamang sa okasyon na ating sineselebrate, kung hindi sa araw-araw ng ating buhay. Kaya okay lang po mag-celebrate ng Pasko araw-araw, mga magulang, mga kapatid, ha? Amen? Punta po tayo sa ating conclusion. Mas makabubuting isama at isali natin si Jesus Christ sa pag-celebrate ng Pasko. For we all know Jesus is the reason for the season. Amen and amen. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. At yan po ang unang-unang kasaysayan na ating pong tinalakay ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, ngayong hapong ito, mga magulang, mga kapatid, upang tayo ay mag-celebrate ng Pasko sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin siya. Praise the Lord. Hallelujah. Meron pa akong 4, ha? May 4. Abangan, pahunin nyo yan. We will dig deeper. We will dig deeper. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin nitong Pasko o ng Pasko. Purihin ng Panginoon. So tayo po dadako na sa panalangin. I-off ko lang po itong aking tablet para magamit pa sa susunod na linggo. Praise God. Hallelujah. So let us pray. My brothers and sisters in Christ, nawa po napagpala kayo ng mga salitang inyong narinig sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah. Father, in the name of Jesus, minsan pa patuloy ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinapupurihan, na tunay nga po ikaw ang dahilan, kaya kami magse-celebrate ng Pasko dahil ikaw mismo ang Pasko. Gaya ng itinuro mo sa amin ngayong araw na ito, ngayong hapong ito, ngayong gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, kaya aming Ama, pagkalooban mo po kaming lahat ng biyaya. Biyayang kami po ay makapagpatawad. Biyayang ibigin namin ang hindi kaibig-ibig. Biyayang ipairal namin ang kagandahang loob mo, ang pagiging mahabagin namin sa isa't isa, na ito po'y aming sisimulan sa miyembro ng aming pamilya at i-extend po namin sa iba. Sa tulong mo at biyaya mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya pinapanalangin ko po ang lahat ng mga nasa NCR, nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po ng mga churches, community, ministry. Sa lahat ng mga kapwa ko lingkod ng Diyos na nanonood, nakikinig ng programang ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Lord God, na itong mabuting balita na itinuro mo sa amin ay amin pong i-apply sa aming buhay. Dahil ko po may sabi, whatever you have learned or received or heard or seen in me, put it into practice, and the God of peace shall be with you. Philippians chapter 4 verse 9. Kaya salamat po, Lord, na ang mga taong ito, na mga nanood at nakinig sa akin, mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment, ay tunay ngang tumatanggap na ng iyong biyaya, ng iyong pag-ibig, ng kagandahang loob, kapatawarang manggagaling sa iyo sa pangalan mo Jesus, sa dugo mo Jesus na taga Nazaret, na kung saan, Lord God, aming isa-celebrate ang Pasko, ang Kapaskuhan ito, na ikaw ang mangunguna
sa bawat puso, isip, damdamin, kalooban ng aming katawan at ng aming buhay sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang mga kapatirang ito na patuloy na humihingi ng dasal at panalangin patungkol sa kanilang mga katawan at buhay at sa kanilang pamilya. Unang-una na po, Lord God, sa buhay po ni Nanay Emmy. Salamat po, Lord, na patuloy mong pinalalakas, pinatitibay, pinatatatag, at patuloy mong dinadagdagan ng buhay po ni Nanay Emmy, kasama ng lahat ng kanyang mga anak at mga apo, diyan po sa Estados Unidos, sa Canada, sa Payatas, sa Bulacan, sa Pangasinan. In Jesus' mighty and powerful name. In Jesus' mighty and powerful name. At lahat ng mga kasamahan niya po diyan sa Seattle, sa USA, Lord, na amin din pong isinasamo silang lahat sa panalangin ito. Nadaluyan mo at pagkalooban mo ng kagalingan at kalakasan ng kanilang mga katawan at buhay. In Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po, Lord God, sa buhay ni Ate G, ng kanyang mister at ng kanyang buong family, na kung ano po ang ginawa mo na at gagawin mo pa sa buhay ni Nanay Emmy at ng kanyang pamilya, ay siya rin gagawin mo sa katawan at buhay at pamilya ni Ate G, ng kanyang mister at ng kanyang buong family, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Ate Pe, ng kanyang mister at ng kanyang buong pamilya, sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Mila, ng kanyang mister at ng kanyang buong family. Kay Ate Adele, ng kanyang mister at ng kanyang buong family. Kay Sister Tess, yaong mga anak niya, apo niya, yung mga kapatid niyang lalaki at babae. Salamat din po, Lord God, na sila po'y tinutugon mo. Maging kay Major Lim, ang kanyang may bahay at ang kanyang buong family. Sa hipag po ni Sister G, sa kapatid po ni Sister G na nasa Bulacan, kay Daddy Louie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family. Kay Brother Bernie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family. Kay Tita R, sa kanyang mister at sa kanyang buong family. Kay Sister Lisa at sa kanyang buong pamilya. Kay Sister Teresa at sa kanyang buong family. Kay Sister Vivian Bisco, sa kanyang mister at sa kanyang buong family. Kay Mami Glo Manalastas, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, at sa kanyang ateng, sa kanyang dikong. At salamat po, Lord, na patuloy mo rin po siyang pinalalakas, pinagagaling, pinagtitibay, pinatatatag. Hallelujah! In Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po kay Ate Evelyn, sa kanyang mister at sa kanyang buong family. Salamat po, pinagaling mo na po si Kuya Edwin. Kay Sister Edlyn, sa kanyang mister at sa kanyang mga anak, dyan po sa lugar ng Japan. Kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho, sa buong family po nila at sa mga kasama po nila sa bahay, maging yung mga kaibigan nila na humingi rin po ng dasal at panalangin. Kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, at kay Architect Lai Maralas, salamat po sa napakagandang baby na ipinagkaloob mo po sa pamilyang ito. Hallelujah, sa buong Maralas family. Ganon din po kay Sister Rhea, sa kanyang mister at sa kanyang buong family sa Estados Unidos. Kay Sister Adele Tordesillas, sa kanyang mga mahal sa buhay, dyan po sa Australia at sa West Avenue. Kay Sister Merlin Canto and family, sa kanyang mga anak na nasa ibang bansa, yung anak niyang sumasakay ng barko at yung anak niyang nurse. Purihin ang Panginoon, dyan po sa England. Hallelujah. Kay Brother Primitivo, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family, especially po yung kanyang kaisa-isang anak at apo
na nasa ibang bansa, Lord God. Ang pag-iingat mo, gabay mo at patnubay mo ay sumasa kanilang lahat sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Doris, kay Kuya George, at sa buong family po nila dyan sa Estados Unidos, yung kanilang pag-uwi, pabalik po ng Pilipinas. Lord, salamat po. At makakasama na po namin muli si Ate Doris, Kuya George. Ang pag-iingat mo, gabay mo, patnubay mo, protection mo ay sa kanila sa pagbabalik nila dito sa Pilipinas sa pangalan ni Jesus. At patuloy mong pagpalain ng mga mahal nila sa buhay na nasa New Jersey, sa Mexico, sa London, sa Payatas, sa Iloilo, at sa Samar. O purihin ka, Panginoon. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, kay Brother Rio Clemente, sa kanilang mga anak, sa mga kapatid po nila, sa mga magulang po nila, salamat din po sa katatagan, kaligtasan, proteksyon sa buong family nito sa pangalan mo, Jesus. Mga biyaya at pagpapala ay sumakanila, maging sa buhay ni Brother Robert Cabagnot, Sister Sheila Cabagnot at sa buong Cabagnot family. Yung mga negosyo po ng mag-asawang ito ay patuloy mong palawigin, pagpalain, palakihin, at yung bagong business na itinayo o itatayo ni Brother Robert, Lord God, salamat po. Multiplied blessing, success, promotion ay sa kanila sa mga negosyong ito upang maging pagpapala po sila sa kanilang kapwa, sa community, ministry o church na kanilang kinabibilangan. Kay Brother Tonyo, healing. Kay Mami Yo at sa buong pamilya niya, healing. Kay Lance Jeyus Umali, healing. Kay Sister Rose, kay Brother Jong na aking kapatid, salamat po sa kalakasan, patuloy na kagalingan, kasiglahan ng kanilang mga katawan at buhay. Lalong-lalo na rin po, Lord, sa aming mahal na ina, karagdagang buhay po kay nanay. At patuloy mo rin pong padaluyin ang iyong biyaya, ang iyong kagandahang loob sa mga kapatid ko, o sa iba ko pang mga kapatid, sa mga bayo ko, at sa lahat ng aking mga pamangkin, in all areas and aspects of our lives sa pangalan ni Jesus. Sa mga taga-Payatas chapter, lahat po ng mga elders namin, ang mga youth na aming inaalagaan sa Payatas, Lord, salamat po na sila may binebless mo rin sa lahat ng larangan ng kanilang buhay. Sa mga taga-Iloilo chapter, dyan po sa lugar ng Kalayaan, Holy Spirit at Batasan, marami rin pong salamat sa tugon at sagot sa kanilang mga dasal at panalangin. Sa mga taga-Tondo chapter, sa mga taga-Leganis Iloilo chapter, sa mga taga-Lagro community, sa mga taga-Jesus is Wonderful Ministry, sa mga taga-New Life community, dyan po sa lugar ng Maypaho, Caloocan, sa pangalan ni Jesus. Sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatchmates ko at yung mga kumpare ko po, Lord, kilala mo po silang lahat. Salamat po. At nagbalik bayan ng isa sa mga kumpare ko na si Brother Tony, at pagpalain mo ang muli po naming pagkikita-kita sa kanyang pagbabalik bayan o pagbabalik bansa. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Minsan pa sa lahat po ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment sa programang ito, lahat po sila ay aking itinataas. Sa lahat ng mga kabataan na nag-undergo po ng discipleship sa pangunguna po ni Sister Jessa, yung mga katuwang ko sa social media ministry na si Brother Elmer at Sister Nene, purihin ka, Panginoon, at sa bawat pamilya na kanilang nirerepresentahan sa pangalan ni Jesus. At maging sa lolo at lola ni Sister Nene na si Brother Felix Pascual at Sister Manny Pascual. At sa lahat po na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Disyembre, salamat po, silang lahat ay pinagpapala mo rin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah.
maging sa buhay po ni Kuya Arnold Enriquez. Salamat po, Lord, na siya ay patuloy mong pinalalakas kasama ng kanyang buong family at ganoon din po sa pinsang buo niya diyan po sa Las Vegas, Nevada, sa katauhan po ni Sister Carmen Very Hill. Hallelujah. Kasama po ng kanilang buong pamilya. O purihin ka, Panginoon. Maging kay Sister Remy, kay Sister Mary, at sa kanyang grandson, kay Sister Elena Dilinila, kay Sister Helen Sangil, kay Sister Dina Reyes and family, at sa lahat po, Panginoon, ng mga nanood, sa lahat ng mga nag-like, nag-share, nag-comment, bawat pamilyang Pilipino, lahat po sila ay aking itinataas, aking ipinapanalangin, Lord, na ang selebrasyon ng Kapaskuhang ito o ng Paskuhang ito, hindi sa anumang mga bagay kung kaya't kami magsa-celebrate, kundi dahil sa iyo mismo, Panginoong Kristo. Kaya po matanggap ka nawa, maging ang iyong salita o ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hallelujah! Maging ang aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat ng mga namumuno sa lokal at national, lahat po ng gabinete. Lord, I pray, itong aming pinag-aralan, na maging kind-hearted, tender-hearted, forgiving one another. Itong aming pamahalaan, bawat isa po sa kanila, itong mga matataas na leader po sa aming bansa, at matutong magpakumbaba ang isa't isa, tumanggap ng pagkakamali, ang sino mang nagkakamali, O Lord God. Salamat po, Lord, salamat na binibigyan mo sila ng wisdom, ng knowledge, itong mga leaders sa aming bansa, upang yaon lamang ang kopat nararapat na mangyari para sa aming bayan, ang matanggap ng bawat pamilyang Pilipino o maranasan ng bawat pamilyang Pilipino here and abroad sa pangalan ni Jesus. Kaya ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi, Lord, inaangkin na po namin ang lahat ng anumang mabuting bagay sa aming buhay, grace, favor, provision, manifestation, gifting, signs, wonders, miracles, healing, protection, ang iyong guidance. Lord, salamat, ang salvation, ang iyong love, fruits, and gifts of the Holy Spirit be with us. Be with us sa pangalan ni Jesus. Kaya, we are thankful, Lord, we are grateful that all of us are saved, redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, accepted, blessed, and most especially, all of us are valued and loved by you, O God, in the mighty and powerful name of Jesus. Kaya maraming salamat, Ama, sa lahat po ng mabuting bagay na ibinigay mo na po, hindi lamang sa panahong ito, kundi sa araw-araw ng aming buhay. Mula sa iyong mga salita, John 14 verse 14, anything you ask in my name, I will do it. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever, and everybody say, Amen and Amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, marami na pong na-upload ang ating kapatid na si Brother Elmer. Mag-subscribe po kayo ng ating YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. Panoorin po ninyo yung mga na-upload na videos po. At i-hit nyo po yung notification bell para po nano-notify po kayo pag merong bagong upload. At mag-follow po kayo ng ating pong FB page, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. Kami po mga taga Jesus Wonderful, taga New Life, ay sabay-sabay po nagpe-pray. Tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Kasama po ang mga kapwa ko leaders at elders sa katauhan po ni Sister Lumen Maralas, ni Sister G. Perito, at ang lahat po ng mga
kapatiran, o miyembro, o sponsor, o yung mga kabataan po na nag-undergo ng discipleship. Hallelujah! Ang buong taga Jesus is Wonderful at taga New Life, mga magulang, mga kapatid, ay wini-welcome po kayong lahat kung gusto po nyo kaming sabayan sa naturang oras ng aming pananalangin. Hallelujah! At kung gusto po ninyong imbitahan ang abang lingkod na ito na mag-preach, magturo, magpatotoo, magbahagi ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan, sa inyong mga lugar, sa mga church po ninyo, ministry, community po ninyo, kahit pa saan yan, mag-message lang po kayo sa amin, i-message nyo lang po ako, and we are willing, I am willing na makarating po. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Hanggang sa susunod pong muli, araw ng linggo, meron pa po tayong 4 pa na serye tungkol sa ating talakayan ito. Makita-kita po tayong muli, mga magulang, mga kapatid, tuwing alas 5 ng hapon. Hallelujah! Tuwing araw ng linggo sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community. At sa benediksyon, sumayin niyo ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, God speed, God heals, God saves, God reigns, God provides, God with us. Sister Maria Baricuatro, kasama ka na sa prayer kanina. Kung nakalimutan ko man ang pangalan mo at family mo, kasama na po kayo. Gayong binabanggit ko ang inyong pangalan, kasama po kayong ipinagdasal din at ang family nyo, ha? Salamat po. Bye-bye.